Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang matagumpay na linggo sa iyo, kaagapay. Ang bilis ng araw, purihin ng Panginoon sapagkat nananatili siyang tapat sa bawat isa sa atin sa kabila ng maraming pagsubok sa ating buhay. Ang Diyos pa rin ang siya pong nangingibabaw sa ating buhay at nararanasan natin ang kanyang biyaya. Kagapay, bago po tayo magtungo sa ating church, sa ating paglilingkod ngayon sa mga bahay pananambahan ng bawat isa sa atin, magandang tayo muna ay manalangin magsama-sama sa ating prayer and devotion at tayo ay dumulog sa ating Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong pananalangin. Ako po ang inyong hardinero, ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganun din sa 702 DZS app. Kaagapay, nawa ang araw na ito ay maging pagpapala sa iyo, pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos. Simulan natin ito sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay nagpupuri sa inyo. Dinadakilan namin ang iyong pangalan. Lord, pagindapatin niyo po ang aming buhay, ang aming puso sa oras pong ito, sa amin pong pananalangin, sa aming paglapit sa inyo. At idinudulog namin sa oras na ito, Panginoon, ang bawat kaagapay namin, anuman ang kanilang pinagdadaanan, alam namin na ikaw ay laging naroroon kasama kanila, Panginoon. Maraming salamat sa inyong biyaya, pag-ibig at mga pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw ng aming buhay. Ingatan nyo rin ang bawat kaagapay namin na nasa biyahe, nasa trabaho, nasa eskwela. Ang kalusugan ng bawat isa ay aming kahilingan. At anuman ang sitwasyon ng bawat kaagapay namin, yung iba po ay nandoon sa lugar ng pangangailangan, sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng karamdaman. Subalit alam namin na kayo po ang kakatagpo sa sitwasyon na ito ng kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming gagawin sa araw na ito sa Hardin ng Panalangin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman, kaagapay, na ang inyong mga request mula last time ay tinugon na ng Panginoon, ay i-share na rin yan sa amin upang mapasalamatan natin ang ating Diyos. At kaagapay, hihingi kami ng pasensya doon sa mga hindi na namin mabasa lahat, no, na pinapadala ninyong mga prayer request. Pero umasa po kayo na maging sa aming mga personal prayer and devotion ay naipag-pray po namin
yung mga hindi na po natin nababasang lahat. Sa dami po ng pumapasok sa ating comment section, hindi na po magkasya sa ating oras, no? Pero aabutin lahat yan ng Panginoon because our God is all-powerful God. Walang imposible sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa araw na ito, sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita, samahan mo ako, kaagapay. Ating tatalakayin ang tungkol sa ating mga pangitain o pangarap. Kaagapay, nasubukan mo na bang mamasyal sa karnabal kasama ang iyong pamilya? Marahil gandang-ganda ka sa malayo, di ba? Dahil maraming pailaw, maraming decoration, subalit bigo ka dahil sa pag malapit na, pangit pala, no? Pag nandun ka na sa lugar. Ito ang karanasan ni Mr. Walt Disney. Nagkaroon ng matinding vision si Mr. Walt Disney. Isang napakagandang karnabal na buhay na buhay. Ang nais niya, yung mga kabayo sa carousel ay tumatalon na parang totoo. Ngunit kinamatayan na niya habang kinoconstruct ang kanyang vision. Yung kapatid niyang lalaki ang nandun noong inauguration. Sayang, hindi niya na nakita ang kanyang pangarap na vision o ng dream niya. His brother Roy Disney said, nakita niya na ito noon pa sa kanyang mga pangarap o pangitain. Because without a vision, life is just routinely boring and meaningless. Walang kagalakan ang buhay ng taong walang pangarap o pangitain. Diba sinasabi natin, anak, gusto ko makatapos ka sa pag-aaral at maging matagumpay ka. Yan ay panaginip lang. Paggising mo, nananaginip lang pala ako. Sa panaginip, di mo makikita ang hinaharap dahil panaginip lang. Minsan natulog ka lang ng gutom o kaya matinding imahinasyon bago ka matulog. Kaagapay, kung wala kang pangitain o pangarap, puro imahinasyon lang o panaginip ka lang, walang kagalakan ang buhay mo. Parang routinely lang yung buhay mo. Nakakabagot. Boring. Now, vision is about your faith to God. That's why vision is power, dunamis, dynamite. Kaya nga nakaka-excite, mapupuno ka ng kagalakan sa puso mo. Ang nakakalungkot, maraming mga tao ang walang pangitain o vision. At dahil dyan, hindi tayo nakararanas ng kagalakan na dulot nito. Hindi tayo nakararanas ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Kulang ngayon sa pananampalataya. Kagapay, tandaan natin, ang pananampalatayang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang basta-basta pananampalataya, kundi ito'y pananampalatayang nakakapagpagalaw ng bundok. Maaaring nagkaroon ka ng vision o pangitain but eventually nawala. Kaya pala nawala ang kagalakan at pananampalataya, sapagkat ako'y naniniwala na dapat may kagalakan ng bawat tao at sana nakakahawa tayo ng iba. Vision gives people a reason to be passionate about their life. Kapag may vision ka, bibigyan ka nito ng dahilan para mabuhay na puno ng gana at kagalakan. It will ignite your daily life. Why? Kasi nakikita mo yung hinaharap o future. Ang tanong, paano ba magkaroon ng vision? Ang vision ay pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos o maaari kang makihati sa vision ng iba. Sa mga may vision, it can be personal or it can be shared. Kung wala kang vision, you need to look for someone na may vision. Dumikit ka sa mga taong passionate about life. Huwag kang didikit sa mga taong walang kabuhay-buhay. Yung mga taong lagi na lang nagdadrama sa buhay. Puro negatibo ang pananaw. Kung wala kang vision, pwedeng makishare ka sa mga taong may vision. Subalit kung ikaw naman, yung taong visionary, believe me,
Kahit wala kang kasama, kahit wala kang kaibigan, excited pa rin ang mga ginagawa mo. Excited ka pa rin sa mga ginagawa mo sa buhay mo. Kahit wala kang love life, very passionate at powerful ka pa rin. Amen? The Bible says, God gave us life. Life in abundance. But the question is, do you have a vision? Vision is something that you see the future. Dapat matindi. Hindi lang makapagtapos ka sa pag-aaral, dahil kahit wala ka namang vision, responsibilidad mo talagang magtapos sa pag-aaral. What I'm saying about is something that is bigger than life. Something that is not just about yourself, but something about God. Because if you only have a vision about yourself, still, there's an emptiness. So anong dapat? Kagapay, sa umagang ito, pag-usapan natin si David, a man after God's own heart. Ang sabi sa aklat ng unang kronika, kabanatang 28, talatang 2, nang naroon na ang lahat, tumayo siya at nagsalita, "Mga kapatid at mga kababayan, matagal ko nang minimithi na magtayo ng isang permanenteng tahanan para sa kaban ng tipan na siyang tutuntungan ng Diyos nating si Yahweh. Inihanda ko na ang lahat ng kailangan upang maitayo ito." Maitindi itong si David, sapagkat sa kanya lang naman ipinangako na sa kanyang lahi ipapanganak ang tagapagligtas, ang Mesyas. Si David, ang impact niya ay hindi lang noong nabubuhay siya, kundi kahit noong patay na siya. Ano ba ang meron kay David? Dito po sa 1 Chronicles chapter 28, ito yung panahon na mamamatay na siya. Matanda na siya dito. But he is a man of legacy. May impact ang buhay niya. Magmula noong bata siya or kahit noong ipinanganak siya hanggang sa panahon ng kamatayan niya. Kasi sa lineage niya ipinanganak ang tagapagligtas. So we need to have a heart like David. Ano ba ang meron sa puso ni David? The Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Para itong kahon na may hawakan, nandun ang 10 Commandments, manna, and staff of Aaron. Na sa tuwing sasabak sila sa gera, dala-dala nila ito. At nagtatagumpay sila. Why? Kasi dala nila ang presensya ng Panginoon. David, ultimate desire is to build a house for the Lord. Ito ang kanyang pangitain o vision pagkatapos siyang italaga bilang hari ng Israel. David says, "My vision is the Ark of the Covenant should have a house, a temple." Sa simula pa lang ng kanyang pagiging hari, hanggang sa katapusan ng kanyang puso at pangarap, ay magkaroon ng templo para sa Diyos. Kaya mapapansin mo, hindi boring, hindi routinely ang buhay ni David. Ang sabi niya, hindi ko magagawa yan hanggat hindi ko nakakonquer ang buong promised land at maibigay sa Israel. Kaya wala siyang ginawa kundi makipagdigma at i-conquer ang buong promised land. Wala siyang tigil. Kaagapay, ang taong may vision o pangarap, hindi tumitigil mag-conquer. At ang taong may vision, hindi boring ang kanyang buhay. At noong natapos niya na lahat, ang sabi ni David, wala na akong i-conquer, tapos na, tapos ko na lahat ng laban, panahon naman para itayo ko na ang templo. Kaagapay, ang templo ay pagpapatunay ng kabutihan ng Panginoon. Hindi man naitayo sa kanyang panahon, kundi sa panahon ng kanyang anak na si Solomon. Pero nanggaling sa kanya yung pangitain, yung burden, yung puso na maitayo ang templo ni Yahweh. Sa Diyos ang papuri.
Sa oras na ito, kaagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Samahan niyo akong manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami pong muli ay lumalapit sa inyo ng buong puso, nagpapakumbaba at umaamin na sa iyo lang kami aasa, hindi sa aming kalakasan, hindi sa aming karunungan. Muli nilalapit namin ang bawat panalangin kahilingan, Panginoon, sa inyo, sapagkat alam namin na ito po'y tutugunin ninyo ayon sa inyong banal na kalooban. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Ana Victoria Bederio, Lord. Praying for physical healing and spiritual healing para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Kasama na rin ang kanyang mga relatives, Lord. Pinagpe-pray din namin si Melanie JP. Ang kanyang panalangin ay financial breakthrough, Panginoon. Lord, katagpuin ninyo ang kanilang pangangailangan. Amin din pong ipinagpe-pray si Naning Sugwi, Lord. Ang aming panalangin para sa kapatid na ito na maalis na po yung bara ng kanyang puso, Panginoon, at pagiging diabetic, Lord. Maging normal na po ang kanyang sugar. Lord, sa iyo kami nagtitiwala. Pinagpe-pray din namin si Berta Beo, Lord. Ang aming panalangin para sa kanya ay ang buong pamilya de los Reyes ay inyo pong ingatan at inyo pong pagpalain, Panginoon. Ang prayer po ni Ezekiel Zakari, Lord, ay amin pong idinudulog sa inyo protection, physical and emotional healing, and guidance po sa kanyang buong pamilya. Amin din pong inilalapit sa panalangin si Emar Ignacio de la Cruz, Lord. Ang aming panalangin ay kagalingan, safety and protection para sa kanyang buong pamilya. Ganon din si Ineri Angolas, Lord. Aming panalangin ang kagalingan sa kanyang kaliwang hita, Panginoon, at ang kanyang paa na mayroon pong pinagdadaan ng sakit, Lord. Walang imposible sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. We pray also for Cristobal or Tinay Cristobal, Panginoon. Healing for illness and salvation para sa kanyang pamilya. Ganon din po kay Joseph Estacio. Ang kanyang panalangin ay makahanap na po sila ng bahay na malilipatan, Panginoon. Ganun din kay Nurse Kat, Lord. Kaayusan ng puso, healing sa mga sama ng loob at maayos na relationship sa iba. Alam namin, Panginoon, na pag ikaw ang sentro ng isang relasyon, magiging maayos lahat, Panginoon. Patuloy na pinagpe-pray namin ang aming mga kapatid, ang aming mga kaagapay, si Pastor Jose Tulios, Panginoon, ang kanyang pamilya, ang kanyang ministeryo, Panginoon, pagpalain niyo. Si Mami Auring Sumulong, bless niyo po ang kanyang paglilingkod, palagi niyo pong ingatan si Mami Au at ang kanyang buong pamilya. Salamat po sa kanyang buhay paglilingkod. Maraming salamat sa pagiging kaagapay namin dito sa FEBC at patuloy na support, Panginoon, sa inyong gawain, sa kanyang patuloy na pananalangin para sa FEBC. Ganun din kay Nanay Telma Manhares. Ingatan niyo po ang kanyang buhay, kanyang pamilya. Maging malusog lagi, Panginoon, si Tita Telma Manhares. Ganun din, pinagpe-pray namin si Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez. Kayo po lagi ang magbigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon. Maranasan nila ang inyong biyaya sa lahat ng oras. Pinagpe-pray ko rin ang Cancela family, si Nora Cancela, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at patuloy na ingatan sa lahat ng kanilang ginagawa. We pray also for Sister Corazon Holandes, the whole Holandes family. Ano man ang kanilang sitwasyon, lagi kang magbigay sa kanila ng proteksyon at kalakasan, Panginoon.
Ganun din kay Sister Lilian Guerrero, Panginoon. I-bless niyo po siya, pagpalain niyo ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya. Lord, salamat din po sa buhay po ni Tita Abby Dailo. Patuloy na pag-support sa inyong gawain sa FEBC at ang aming dalangin, lalo pang maging malakas siya physically at gumaling siya sa anumang karamdaman, Panginoon. Pagpalain niyo rin ang family ni Tita Abby Dailo, ang buong Dailo family. Pinagpe-pray din namin Sister Evelyn Tagud, Panginoon. Lagi niyong ingatan ang aming kapatid na ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa kanyang support, sa kanyang patuloy na paggabay, Panginoon, sa kanyang pamilya, Panginoon. Ingatan niyo po silang lahat. Lord, thank you din kay Brother Leo Abisamis sa kanyang patuloy na support at paglilingkod sa inyong ubasan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Abisamis family. Sister Ana Victoria Tutel, patuloy ko inilalapit sa inyo ang buong Tutel family. Kayo po, Diyos, sa maging foundation, kalakasan nila sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat din, Panginoon, sa aming kapatid na Brother Engineer Romeo David. Lord, kayo po lagi ang maging kalakasan ng aming kapatid na ito sa kanyang paglilingkod. Maraming salamat din sa kanyang buhay. Patuloy niya na support niya sa inyong gawain, Panginoon. Ang aking dalangin lang na ilayo niyo po siya sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Pagtagumpayin niyo siya lagi sa kanyang buhay. Ang kanyang mga anak, Panginoon. Lord, walang imposible sa inyo. Nagkakatiwala namin sa inyo lahat. Maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat kinatagpo niyo muli kami. At yung mga kapatid namin na patungo na sa kanilang mga simbahan, ihanda niyo po ang puso ng bawat isa sa paglilingkod ngayong araw sa aming gagawing mga programa sa aming mga simbahan. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat sapagkat kayo ang dapat mapapurihan. Kayo ang dapat maparangalan. Kayo ang dapat maitaas. Bless niyo po ang bawat pastor na magpipreach ngayon, magsisermon. I-empower niyo po siya at patuloy na maging buhay ang iyong mga salita na magdadala sa pagbabago sa bawat makakapakinig. Pagpalain niyo po ang bawat ministry, bawat gagawin sa loob ng simbahan sa araw na ito, just to celebrate your loving kindness. During our praise and worship, bless niyo po itong team, music team, the ushering team, even the Sunday school children, Lord, sa aming mga simbahan. Pagpalain niyo po ang mga bata, ang Children's Sunday School. Bless niyo rin, Panginoon, yung mga Sunday School teachers. Bless niyo po lahat ng ministry na gagawin namin ngayong araw. Mapapurihan kayo sa buhay namin. Samahan niyo kami, Panginoon, at walang ibang maitaas kundi kayo lamang. Panginoon, binabalik namin sa iyo ng may pasasalamat ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. May harding mapananalangin. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo at sa iba pang mga araw mula Lunes hanggang Huwebes sa radio online at dito sa Channel 185 ng Signal Cable. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.
sa